Praise the Lord, glory to God. Welcome back muli sa PMCC Karamuan YouTube channel. Sa panibagong content po, mga kaibigan at mga viewers na aking ipaglilingkod sa inyo. Siyempre, huwag po natin kalimutan i-subscribe, like, share, comment my PMCC Karamuan YouTube channel. Sa mga pagkakataong ito, aking pong hinihiling ang iyong sandaling pakikinig ng salita ng Diyos. At naniniwala po ako at umaasa na sa panibagong content na ito, ito'y magsisilbing pagpapala po sa inyo at sa inyong sambahayan. To God be the glory. Sa content po na aking bubulayin, ang batayan ng pananampalatayang Kristiyano, ang batayan ng pananampalatayang tunay na Kristiyano. Praise the Lord. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, mga kaibigan, it is the followers of Jesus Christ. Masugid na tagasunod at tagatupad na mga katuruan at aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na Kristiyano, mayroong batayan ang kanilang pananampalataya. Ano ang tamang batayan ng pananampalatayang Kristiyano? Ang sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 8, verse 20, ang hindi magsalita na ayon sa kasulatan ay walang liwanag sa kanila. Praise the Lord. Hindi ka masasabing Kristiyano na nabubuhay sa kaliwanagan kung ang iyong pananampalataya at aral ay hindi nasusulat sa Biblia. Praise the Lord. Kaya sabi, sa aklat ng Isaias, chapter 8, na kung tayo ay nagsasabing Kristiyano, tayo ay mangangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos, na ang atin namang ipinapangaral ay hindi nasusulat sa Biblia. Tandaan natin, kaibigan, ibig sabihin, nabubuhay ka sa kadiliman. Dahil mismo ang propeta Isaias sa kanyang panahon, ang ginagamit nila ay ang aklat ng propeta Isaias. Ang sabi, ang hindi magsalita ng ayon sa kasulatan sa Biblia o sa banal na kasulatan, ibig sabihin, nabubuhay sila sa kadiliman. To God be the glory. At sabi ng salita ng Diyos sa sulat ni Apostol Juan, sa aklat ng Juan, chapter 17, verse 7, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Purihin ang Panginoon. Kaya yung nabubuhay sa kaliwanagan, dahil sa ang aral nila ay tama at totoo. At sabi ni Apostol Juan, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Purihin ang Panginoon. Ang katotohanan, magbubunga pala ito ng buhay na matuwid. Magbubunga pala ito ng buhay na banal. Doon sa mga taong nakakilala sa katotohanan, mga kaibigan. Praise the Lord. Huwag nating ibase ang ating pananampalataya sa chismis, sa haka-haka, o sa mga tradisyon at aral ng mga tao.
Pansinin niyo yung relihiyon na ang aral ay hap-hap. Naniniwala sa Biblia, pero may pinapaniwala ang aral at tradisyon ng mga tao. Salit-saling mga sabi ng tao. Inasabi sa aklat ng Marcos chapter 7 verses 8, iniwan ninyo ang aral ng Diyos, kundi inyong pinanghawakan ang salit-saling sabing aral ng mga tao, ng mga ninuno. Yan ang ating kinagisnan. Mga oral tradisyon ng tao, buhat sa mga ninuno. Kung ang paniwala natin sa Biblia, sa salita ng Diyos, bakit hindi pa ipungkos na lang sa buong kasulatan? To God be the glory. At sabi ng salita ng Diyos sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 3 verse 16, na iyong nalalaman na mula sa pagkasanggol, ang banal na kasulatan ay magpapadulong sa iyo sa ikaliligtas. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya dapat ang pananampalataya nababase sa Biblia, sa banal na kasulatan. Pag binabasa natin ang banal na kasulatan, ang sabi, magpapadunong sa iyo. Tatalino ka, dudunong ka. Sabi, at ito'y magdadala sa atin sa tiyak na kaligtasan ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Pansinin niyo itong relihiyon na ang paniwala ay sa mga tradisyon ng tao. Walang katiyakan ang buhay nila, walang tiyak na kaligtasan. Dapat pag namatay sila, kailangan padasalan, rosaryuhan, para daw umahon sa purgahan. Subalit, alam natin, kahit isa, wala pang balita na umahon sa purgatorio. Kaya yan ang tunay na Kristiyano. Mga iniibig, dapat nakabase ang ating pananampalatayang Kristiyano sa Biblia. Walang pagkakabe sa mga teacher. Ang bawat teacher sa isang propesyon, sa isang kurso, merong mga aklat na binabasi. Hindi sila bumabase sa chismis, sa kwento-kwento. Pero but if we are talking about God, about the truth, kaya may Biblia, na ito'y dapat nakabatay ang ating pananampalataya sa Biblia, mga kaibigan. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Josue, chapter 1, verse 8, meditate the word of God day and night. Dapat lagi natin binabasa, binubulay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Utos ng Diyos yan. Sabi, bulayin araw at gabi ang banal na kasulatan. Praise the Lord. At sa aklat, sa sulat ni Apostol 1 sa Revelation chapter 1 verse 3, pagpapalain ng Diyos ang mga nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, at ito'y isinasagawa. Praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. Pangalawa, ang batayan ng pananampalatayang Kristiyano, number 2, ay dapat tayo ay nasa sambahayan ng Diyos. Pag tayo naghahanap ng katotohanan, ay dapat nasa loob ka ng sambahayan ng Diyos. Hanapin mo ang sambahayan ng Diyos.
kung alin ang sambahayan ng Diyos. Yung sambahayan ng Diyos, yan ang haligi at suhay ng katotohanan. Yun ang iglesia na itinayo ng Panginoon. Mateo 16, talatang 18, na sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo, ito ang iglesia na siyang saligan at suhay ng katotohanan. Ang iglesia ito, ang nagtayo ay apostol, isinugo ni Kristo. Hindi Papa ang nagtayo ng iglesia ito. Hindi sugong anghel, kundi ang nagtayo ng iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan ay apostol, katulad ni Kristo. Siya ay apostol, siya ay isinugo ng Ama. Hebreo chapter 3 verse 1. Kaya kumusta tayo mga kaibigan? Lalo na sa mga panatiko sa kanilang mga relihiyon. Over fanatics. Yung iglesia ba na yung kinabibilangan? Na sinasabi ninyo na yan ay iglesia ni Kristo? At hindi naman apostol ang nagtayo niyan. Ibig sabihin, hindi yan sa Diyos at hindi yan kay Kristo. Walang katotohanan dyan. Dahil ang katotohanan, ang iglesia na siyang saligan at suhay ng katotohanan, yung iglesia na ang nagtayo apostol. Pag apostol ang nagtayo, ang tagapagturo din yan, apostol din. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sabi sa 1 Timothy 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, dapat na ugaliin. Saan? Sa loob ng iglesia. Na itinayo ng mga apostol. Na pinapangasiwa ng mga apostol. Pangatlo, ano pa ang batayan ng pananampalatayang Kristiyano? Sabi sa aklat ng 1 Timothy chapter 2 verse 7, na dito'y itinalaga ako na isang mangangaral, apostol at guro. Sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Guro sa pananampalataya at sa katotohanan. Kaya ang batayan ng pananampalatayang Kristiyano ay ang apostol na buhay na tagapagturo sa kanila. Praise the Lord. Hindi na pwedeng mangaral sa atin ang apostol na patay. Sila San Pablo, sabi nila, ang apostol daw namin, si San Pablo. Sila San Pedro. Pwede ba kayong aralan at turuan ng apostol na buhay, ng patay? Hindi. Kaya ang Diyos kahit sa panahon ng Old Testament, pag ang bayan ay nanlalamig, ang iba nanlalamig, nag-backslide sa pananampalataya, sumasamba sa mga rebulto at mga Diyos-Diyusan, ang Diyos ay nagsusugo, nagpapadala ng panibagong sugo na propeta para ipanumbalik sila sa Panginoon. Yan ang sabi sa Kronika 24, talatang 19. Praise the Lord. Kaya nung umakyat si Moises sa bundok ng Sinai, nag-backslide ang Israel. 40 days kasi si Moises umakyat sa bundok ng Sinai. Nakipag-usap sa Diyos. Nanalangin siya doon. Nag-ayuno siya. Ang bayan nag-backslide. Sumamba sa mga Diyos-Diyusan na mga ginto. Inipon lang ang mga ginto at ginawang Diyos-Diyusan. Ito ngayon ang sinamba nila. Kaya nung bumalik si Moises sa bayan,
Nagalit ang propeta na si Moises. Anong ginawa ni Moises? Pinagwawasak ang mga rebulto, mga Diyos-Diyosan sa galit ni Moises. Kaya ang ginagawa nitong mga protestant na mga pastor, minamartilyo ang mga rebulto ng mga Katoliko. Binabasag. Parang ginaya nila si Moises. Pero, alam niyo mga kaibigan namin ng mga Katoliko, lalo ka na Mr. Darwin Gitgano, huwag mo nang ipagtanggol yung mali. Dahil ang mga apostol, tulad ni San Pablo, nila Apostol Pedro, ni ang 12 mga apostol, hindi sila lumuhod sa mga rebulto at mga Diyos-Diyusan. Kaya ang tanong ko sa iyo, Mr. Gitgano, maglatag ka ng talata sa Biblia na mga apostol, lumuhod sa mga rebulto at mga Diyos-Diyusan, sumamba sa mga rebulto at mga Diyos-Diyusan. Maglatag ka ng talata na ipinag-utos ni Kristo na ang Diyos Ama gawa ng rebulto, na siya mismo ay gawa ng rebulto at sambahin ng mga tao. Maglatag ka ng talata, Mr. Darwin Gitgano. Pero pag wala kang mailatag na talata, ang payo ko sa iyo, tigilan nyo na yung paniwala nyo na yan. Bulok na sistema ng aral yan. Dala ng Papa, galing sa Roma. Mali na aral. Kasinungalingan na aral. Kaya hindi nababago ang buhay ninyo eh. Hindi kayo napapalaya sa bisyo, sa pagiging manginginom, sugarol, sa pakikiapid, sa pangangalo niya. Dahil sa ang aral ay walang katotohanan eh. Mali eh. Meron namang mas tama at totoo na aral. Ang aral ng buhay ng apostol, dapat ito ngayon ang iyong tanggapin at paniwalaan. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya ang Diyos, sabi niya sa aklat ng Lucas chapter 11, verse 49, kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga propeta at ng mga apostol. Kaya hindi lang nagwawakas ang pagka-apostol sa 12 mga apostol. Hanggang sa ating panahon, nagsusugo ang Diyos, naghahalal ang Diyos ng panibagong apostol. Hindi sinabi ng Diyos, hindi na ako magsusugo ng apostol. Sabi niya, patuloy ako na magsusugo. Nagsugo na siya ng apostol. Magsusugo pa ng panibagong buhay na apostol. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya yung tinatawag ng Diyos na apostol, yung inihalal ng Diyos bilang apostol, tatawagin ito ng Diyos. At yung apostol na isinugo ng Diyos, may kapamahalaan at kapangyarihan maghalal, mag-ordain ng panibagong apostol. Diba nung mamatay si Judas, nagbigti, nag-ayuno ang mga apostol, nag-pray, at napagpasyahan nila na ihalal bilang apostol si Junias na kapalit ni Judas. Pinatungan ng kamay ng mga apostol, nag-pray sila, nag-ayuno, at inihalal nila si Junias bilang apostol na kapalit ni Judas. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, dahil sa iglesia, kailangan ang buhay na apostol para ipagpatuloy ang sinimulan ng apostol.
Kaya ang sinimulan at ligasiya ng good man of the house na si Apostol Arsenio Perion ay ipinagpatuloy the successor of the Apostle Jonathan Esperion. Kaya biblical ang kanyang pagka-apostol, very biblical. Pinatungan siya ng kamay, inihalal ng apostol, inorde ng apostol, pinatungan ng kamay bilang apostol. Praise the Lord. Meron na siyang kaloob ng pagka-apostol para umanap at magningas ang kaloob ng pagka-apostol ay dapat patungan ng kamay ng apostol din. 2 Timothy chapter 1 verse 6. Dahil dito pagningasin mo ang kaloob na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Kaya ang batayan ng pananampalatayang Kristiyano, ang saligan, ay ang buhay na apostol sa iglesia. At sabi sa Efeso 4:11, pinagkalooban ng mga iba na maging mga apostol. Ang iba'y mga propeta, ang iba'y ibanghilista, pastor at mga guro. Pag sinabing iba, ang mga ito ay wala sa Biblia ang pangalan nito. Iba nga eh. Pero ang mga iba na ito, binigyan ng Diyos ng kaloob sa Espiritu Santo, ang pagiging apostol, pagiging propeta, ibanghilista, pastor at mga guro. Pero ano ang ginawa ng ibang mga sekta ng mga evangelical church? Mga protestante, winala ang apostol, pastor na lang, bishop, presbyter, prophet daw. Winala eh. Yung pinakahalaga, yung pinuno, yung leader na siyang pinakamahala, yun ang inalis nila. Pero salamat sa Diyos sa ating panahon. Ang Diyos ay naghalal muli ng panibagong apostol. Bakit mahalaga ang apostol sa ating pananampalatayang Kristiyano sa paglilingkod sa Diyos? Dahil ito ang magtuturo ng tama at totoo. Pag wala kang apostol sa relihiyon mo, sa iglesia na kinabilangan mo, walang tama dyan, walang katotohanan dyan. Kaya ngayon, ang mga nagpapakilalang pastor at ministro, bishop, kung ikaw ay walang apostolic authority, apostolic commission, dahil hiwalay ka sa iglesia na may buhay na apostol, hindi patay, dapat ka magpasakop, mga kaibigan. We need the apostolic connection. We need the apostolic authority. Praise the Lord. Yan ang batayan ng katotohanan. Una, Biblia. Pangalawa, ay ang sambahayan ng Diyos na siyang iglesia. Ano ang pangalan ng sambahayan ng siyang iglesia? Church of Christ. Na itinayo the day of Pentecost. Kaya Pentecostal, past tense, misyonero sa ilalim ng pamamahala ng mga apostol, ng mga sugo ng Diyos. Fourth watch, tayo ang karugtong ng unang iglesia. Kaya Pentecostal, fourth watch, yung panahon natin ngayon. We are in the fourth watch, ika-4 na panahon. Wala nang ika-5. Kaya ang iglesia hanggang ika-4 lang na panahon. Sa ika-4 na panahon ito, this is the end time. This is the time of the rapture. Darating si Kristo sa panahon ito ng fourth watch. Kaya babalikan niya ang kanyang iglesia na may buhay na apostol, tagapagturo ng tama, tagapagturo ng totoong doktrina na mula sa Diyos. Galatians chapter 1 verse 7, 11 to 12, ang aking aral ay hindi mula sa tao, itinuro ng tao. It is the revelation of Jesus Christ. Kaya yan ang bunga ng katotohanan. May pahayag ng Diyos ang apostol. Praise the Lord.
Kaya sa ating content na ito, sa panibagong content na ito, yan ang batayan ng pananampalataya Kristiyano. Tama at totoo. Biblia, sambahayan ng Diyos siyang iglesia, ano pa, yung buhay na apostol na tagapagturo na itinalaga. Kaya katotohanan ba ang hanap natin? Dapat tayo nasa sambahayan ng Diyos. Nasa pagtuturo at pamamahala ng buhay na apostol. Kaya sa amin pong mga viewers, mga kaibigan, accept Christ, believe Jesus Christ. Believe His apostle and the prophet sent by the Lord. To God be the glory. Purihin ang Panginoon.